At syempre mga kadya, ito na nga ang It's Tikiman Time. So, luto na nga niluto kong pansit bato. So, di ko akalain na sisip-silip na yung sabaw. Mas masarap daw pala talaga yung pansit bato kapag masabaw siya. Siyempre, mas masarap siya kapag may kabanding na suka. So, ayan, gumawa ko ng suka. Manghang na suka. So, titikman na nga natin. Medyo natatakam na ako. Natin. Lagyan lang natin ng konti suka. So, ito yung mga pagkain sikat sa Bicol. So, ayan. Kain tayo mga kadyan. Mga deck po natin na napapalitan o yung pinakapang ibabaw po ng tulay may mga sections po. Ang grabe ang sarap. Lalo na, masarap pala siya pag may suka. So, try nyo na rito sa bahay nyo mga kadyan. Magustuhan ito ng mga bagets at syempre ng family. So, kain tayo ulit. So, ayun mga kadyan, nakakatuwa naman tignan na nagustuhan nila yung luto kung pansit bato. Malapit na pala yung birthday ko. Konting kembot na lang. Ilang araw na lang. So, May 2 na ngayon kasi yung birthday ko May 4. Malapit na. Konting kembot na lang. So, magti-33 na ako. Naira Marquez. What's up mga kajay? Welcome back sa aking channel. For today's video, ang lulutuin ko naman ay pansit bato. So, kung dati nakapagluto na ako ng pansit canton, pansit bihon, pansit, ay gisado sa tanghon, di ba? Nakapagluto na ako ngayon. Tatry ko naman magluto ng pansit bato. So, iba naman kasi pagluto ng ng pansit bato. So, kailangan may sabaw siya. So, ngayon, pinapatuyo ko lang muna siya dito sa mga bilao. So, pagka natuyo na siya, pwede na siyang lutuin. So, syempre mga kadya, ito yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng pansit bato. So, umpisan ko na nga magluto ng pansit bato. Syempre, unahin ko munang hiwain yung mga sangkap. At syempre nga pala mga kadya, bago ko hiwain yung mga sangkap, hugasan ko lang siya kasi maraming dumapo siya ng mga insekto. Syempre may mga dumi siya, nakadisplay siya sa labas. So kailangan natin hugasan. So kailangan maging malinis ang ating kakainin. At syempre sumisilip ang aking alaga. So ayan na, mukhang nagugutom na siya. So stay put ka lang dyan, mamaya kakain ka na. At syempre mga kajay, unahin ko ng balatan ang bawang. So papakita ko sa inyo kung paano balatan yung bawang. So napanood ko lang to sa TikTok, ayan. Pipindutin na yung dalawang dulo ng bawang. At syempre mas madali na siyang balatan. Syempre susunod ko ng tadtarin at hiwain ang bawang. So ayun mga kajay, nabalatan ko na ngayon bawang. Siyempre susunod ko naman balatan ang sibuyas. So hugasan ko muna yung sibuyas kasi medyo masakit sa mata. At siyempre tadadtarin ko siya. At syempre mga kajay, ang susunod ko namang hiwain ay squid ball. So dahil hindi nga ako nagsahog ng karne, so squid ball na lang ang ilalagay ko. So hatiin ko na siya sa apat. At syempre mga kajay, kapag nahiwa ko na yung squid ball, susunod ko namang hiwain ang carrot. So ang paghiwa ko ng carrot is pahaba.
At syempre mga kajay, kapag natapos ko ng hiwain yung carrot, susunod namang hiwain ang pechay. So tinanggal ko lang yung dulo niya, tapos sinama ko na rin yung tangkay, pandagdag rin niya ng sahog. Pati tangkay? So ayun na nga mga kajay, natapos ko nang hiwain yung mga sangkap na gagamitin ko sa paggawa ng pancit bato. So ready to cook na siya. At syempre mga kajay, umpisan ko na ngayon pagluluto. So nilagay ko lang yung kawali. So pinainit ko lang yung kawali. Kapag uminit na yung kawali, saka ko lalagyan ng mantika. At syempre mga kajay, kapag uminit ng mantika, ang una kong lulutuin ay yung squid ball. So mas maganda kasi kapag lutong-luto yung squid ball. So pipirituin ko lang muna yung squid ball. Kapag napirito ko na yung squid ball, hahanguin ko lang siya. Hahanguin ko lang siya. Kapag ginango ko na, doon ko nalulutuin yung bawang at sibuyas. So ayan. Color kay mga kajay, nasunog pa talaga yung squid ball. So, kapag nag-brown na siya, i-set aside mo lang siya. At syempre mga kajay, susunod ko naman lutuin ang bawang. So, hintayin ko lang siya magkulay brown. Kapag nagkulay brown na, susunod ko naman lutuin ang sibuyas. So ayun mga kajay, sunog na nga ang ating bawang at di na siya kulay brown, color K. So susunod ko na nga ilutuin ang sibuyas. At syempre, hintayin ko lang sila mag-caramelize. Kapag nag-caramelize na, susunod ko na ilagay ang squid ball na pinirito ko kanina. At syempre, haluin lang na mabuti. At syempre, kapag nahalo na, susunod naman ilalagay ang oyster sauce. Ay putres, nag-brown out pa. Charot! At syempre, kapag nalagay na yung oyster sauce, haluin na mabuti. So ayan, buksan ko muna yung ilaw, medyo madilim eh. At syempre mga kajay, susunod na may ilagay ang pamintan durog. So pino pa lang nilagay ko para makain nila. So ayaw kasi nila ng medyo durog na medyo naanghang kasi sila. At syempre haluin na mabuti. At syempre mga kajay, susunod na may ilagay ang toyo. At syempre haluin pa rin ng mabuti. At syempre mga kajay, naglagay din ako ng tubig. So, 2 mangkok pala na nilagay ko ng tubig. Depende yan sa inyo. Kung gusto nyo masabaw, gawin yung 3 or 4. So, dahil gusto ko ng masabaw, so 4 na ang ilalagay kong mangkok. At syempre, takpan lang natin. Hintayin lang natin siyang kumulo. At kapag kumulo na, siya ako'y lalagyan ng pampalasa. At dahil hindi ko na nga hinintay kumulo dahil nagugutom na kami, at syempre pwede naman daw pala ilagay ang seasoning habang di pa nakulo para sumabay na siya sa pagkulot at kumatas yung lasa niya. So ayan, nalagyan ko na nga ng pampalasa, ang kukulit nila, di ba, mga kalorke. At syempre, haluin ko lang ng bahagya at tatakpan. So, hintayin ko lang siyang kumulo. Kapag kumulo na siya, ako lalagay yung ating pancit bato. Malalaglag naman yung dalagang pero. Ayusin mo yung dalagang 10 years later. So, yun mga kajay, kumukulo na. So, kita-kita nyo naman, natural din mga mga bulag. Charot! At syempre, lalagay ko na yung pancit bato. Syempre, pakunti-kunti lang yung paglagay. Kasi pag natapon at nagkatalsik-talsikan, dyan baka mabatukan tayo ni Mudang, kalorke. So, ayan mga kajay, haluin lang na natin ng mabuti at maya-maya, luto na siya.
At syempre mga kajay, bago ko makalimutan, so maglalagay pala ako ng pechay at carrots. So, sa mga napapanood ko sa TikTok, halos nilalagay nila talaga is carrots and pechay. So, kapag nagluluto rin sila mama at mga tita ko, so ganyan din talagang nilalagay nila. So, syempre sumunod na lang tayo kung paano lutuin para mas masarap ang ating lulutuin pansit bato. So, haluin lang natin ng mabuti. So ayun na mga kajay, luto na ang ating pansit bato. So yan, nakikita nyo naman. So kung nandito lang talaga ako sa bahay, bibigyan ko kayo ng pansit bato. Grabe, nakakatakam, amoy pa lang, naglalaway na ako. So kain tayo mga kajay. So mga kajay, gumawa nga pala ako ng sausawa na suka. So sabi nga nila, mas masarap na combination sa pansit bato ang maanghang na suka. So naghiwa lang ako ng sili at sibuyas. Syempre nilagyan ko lang siya ng asin at syempre pwede na. At syempre mga kajay, lalagyan ko pala siya ng konting pamintang pino. So mas masarap kasi kapag may pamintang pino. At syempre mga kajay, ito na nga ang It's Tikiman Time. So luto na nga niluto kong pansit bato. So di ko akalain na sisilip na yung sabaw. Mas masarap daw pala talaga yung pansit bato kapag masabaw siya. Oh no! Siyempre mas masarap siya kapag may kabanding na suka. So ayan, gumawa ko ng suka. Anghang na suka. So titikman na nga natin. Medyo natatakam na ako. Lagyan lang natin ng konti suka. So ito yung mga pagkain sikat sa Bicol. So ayan, kain tayo mga kajay. Mga deck po natin na papalitan o yung pinakapang-ibabaw po ng tulay, may mga sections po. Grabe ang sarap. Lalo na, masarap pala siya pag may suka. Nakitaan na ito ng mga So try nyo na rito sa bahay nyo mga kajay. Magustuhan ito ng mga bagets at syempre ng family. So kain tayo ulit. So syempre mga kajay, sila naman ang titikim ng aking nilutong pansit bato. So happy naman ako kasi baka nagustuhan nga nila yung niluto kong pansit bato. Mga kajay, so late na ako nakapagawa ng outro, gawa nga ng oras na rin ako nakatulog kagabi. So maraming naganap kahapon. Nakapagluto ako ng pansit bato. So nagustuhan naman nila. First time ko kasi magluto ng pansit bato. So medyo kinakapak-kapak ko pa yung pagluluto nun kahapon. Nanood ako sa TikTok kung paano lutuin yung pansit bato. So okay naman siya. Masarap naman yung pagluto niya. So ngayon, naayos ko yung mga paninda ko. Kasi dito kami kumukuha ng pambayad namin sa upa, sa tubig, at syempre sa mga pagkain namin, pinandadagdag doon. So, hati-hati kami mga magkakapatid. Tapos, malapit na pala yung birthday ko. Konting kembot na lang. Ilang araw na lang. So, May 2 na ngayon kasi yung birthday ko May 4. Malapit na. Konting kembot na lang. So, magti-33 na ako. So, ayan. Titingnan natin kung ano yung mga ganap sa birthday ko. Kahit konting salo-salo lang, okay na yun. Masaya na ako doon. Basta healthy kaming lahat. At syempre, para sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa akin sa mga susunod na mga vlog. At syempre, don't forget to follow my fan page sa aking TikTok, FB page, at syempre sa Instagram yun lang mga kajay. Babush!